What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark and I'm back again for another YouTube vlog guys. And sa ngayon, sobrang tagal na nating hindi nakapag-vlog. At dahil napansin ko guys sa ating YouTube channel ay marami pa rin nanonood sa ating videos, marami pa rin inquiries kahit hindi tayo active sa ating YouTube channel. At ngayon guys, gusto kong manambalik sa aking pag-vlog kasi dito naman tayo talaga nagsimula bago tayo naging farm consultant. At ngayon, syempre, babalikan natin yung pinaka-basic guys. Sa video na ito, ay iba-vlog po natin kung paano po magtanim ng grape cuttings or fresh cuttings. So, iba po yung, yung callius, iba po yung seedling. So, sa video talaga na ito, ang gagamitin natin is yung wala pang ugat. Bali, galing pa po sa puno ng mother vines ng ating mga ubas. Kaya guys, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa ating mga video sa ating YouTube channel. Kahit almost a month tayo bago makapag-upload ng mga panibagong vlogs, marami pa rin po sa inyo ang nanatiling sumusuporta sa akin at nakafollow sa aking Facebook page na Lucky Spark Vineyard at nakapag-follow, nakapag-like sa ating mga ina-upload na videos dito sa ating YouTube channel. At ngayon guys, ay hindi na po natin ito patatagalin kasi alam ko marami po sa mga newbies with regard sa pag-uubas ang gustong matuto kung paano talaga magtanim ng grapes. Okay, so magsisimula tayo sa pinaka-basic guys. Ang kailangan po natin para makapagtanim po tayo ng grapes is yung planting materials. So need natin ng grape cuttings. So ito po ay sample lamang sa sa ating vlog na ito. Ito po ay grape cuttings guys. So meron po tayong another way para makapagtanim po tayo ng grapes. Yun po yung seedling na po siya guys. So makikita nyo dito. Yan, ito po ay grapes seedling or ano na to guys, from cutting. So meron na siyang dahon yan at meron na pong ugat. So yung iba, para hindi sila medyo matagalan at mas malaking chance po na mabuhay yung grapes nila, ay nag-order po sila sa atin ng mga grape seedling or yung mga dahon at may mga ugat na po guys katulad nito. So yung iba naman ay para mas makamura, ito po yung in-order nila guys, wala pang ugat at walang dahon. Kayo pa po mismo yung magpa-process, magpapatubo. Yun nga, 50% chance lang po ito kapag wala pa masyadong experience yung bumibili. At sa video na ito, dito po tayo magfo-focus guys. Another video po yun, yung may dahon at may ugat. So dito, walang ugat at galing po sa mother tree natin. Okay. Para makapagtanim po tayo guys, ayun po yung ating kakailanganin. So need po natin ng soil medium. So sa aking sa loob ng 5 years na pagtatanim ng ubas guys, ay tunto ko na sa ganitong soil medium ay mas malaki po yung chance na propagate ako guys. So 85 to 95% po yung succession rate ko as of now sa pagtatanim ng mga unrooted grapes. At ang next na kakailanganin natin guys ay yung soil medium. Ito nga yung sinasabi ko na may 85 to 95% succession rate. Sa mga bumibili naman sa ating Facebook page na mga pananim, ito talaga yung tinuturo ko guys. Sa mga bumibili po sa ating Facebook page guys, ito po talaga yung soil medium na tinuturo ko. So gumagamit po ako ng IPA or yung carbonized rice hull. Pwede rin po yun. Same lang po sila. Ito po ay yung na IPA siya or rice hull na compost na po. Tapos next, yung next na soil medium na ginagamit natin is yung sandy loam type. Ito guys, so maitim siya at mabuhaghag. At next naman ay yung clay. So need po natin ito para mabalance yung acidity ng ating dalawang soil medium. So yung clay po is alkaline siya, kaya binabalance niya po yung acidity ng ating dalawang soil medium. So meron na po tayong grape cuttings at meron na din po tayong soil medium. Yung susunod naman natin na step ay tuturo ko po kung yung process na pagtatanim or preparation guys. So bago natin to
itatanim, ay need po natin tong i-prepare. So, ano po yung kakailanganin natin? Ako guys, sa loob ng 5 years ko na pagtatanim ng ubas, ay ginagamit ko po yung ANAA rooting hormone. So, sa mga hindi pa nakakikilala sa produkto na ito, ito po ay isang liquid na plant growth promoter. So, ito po ang tumutulong para mas malaki chance na magkaugat yung ating mga grape cuttings. At ito po ay liquid, inahalo o dinidilute po ito sa tubig. Sa mga gustong bumili or magtanong kung saan ako nakakabili nito, meron po tayong link na provided dyan sa ating description ng video na ito, or meron din po sa comment section. So nakapin po yan, pwede nyo pong i-click yan para diretso na po kayo makapag-purchase ng ating ANAA rooting hormone. So with regards sa dilution nito guys, ay isang tablespoon ay pwede na pong makahalo ng mga 50 pieces ng grape cuttings. So konti lamang po, at meron naman po itong guide kung magkano yung ihahalo sa tubig. So yan. Sa video na ito ay na-applyan na po natin ito ng rooting hormone. Kaya, yung next process natin is yung mixing ng ating soil medium guys. Ayan. So, ihalo po natin yung ating soil medium. So, ito po yung rice hull. So, basically guys, sa mga nag-o-order, kung ilan po yung ating grape cuttings, yun din po yung ipe-prepare natin ng mga polybags. Yung tawag dito, yung sa plastic na pot is polybags po guys. Sa mga sa mga baguhan. Para alam nyo kung paano po pag-purchase sa Lazada. So ang next naman ay hahalo natin yung isa nating soil medium. Ito po yung sandy loam type na soil. Yan. At yung next naman is yung clay type na soil. Yan. Ito. So, imimix lang po natin yan gamit sa ating kamay, or kung ayaw nyong madumihan, hindi po kayong magsuot ng gloves. So, yan. So, nakikita nyo po, ang result niya guys, ay naging po siya, mabuhaghag at maganda na po yung texture ng ating So, dadagdagan po natin yan ng yung clay. Yan. Dagdagan lang po natin yan. Ayaw po ng grapes na sobrang basa na soil medium, or yung matagal na mag-absorb ng tubig, or mabilis na mag-drain. So, gusto natin yung balance na na soil medium. So, ito po yung na-discover ko na balance. At ito po talaga yung tinuturo ko sa mga bumibili sa aking merchandise. Kaya yung iba ay naging constant ko na pong suki. So, dito na po sila sa akin bumibili kasi tinuturuan ko po sila. At, by the way guys, meron tayong binibenta sa ating Facebook page na Lucky Spark Vineyard. Kung gusto nyo po ng cuttings, gusto nyo po ng rooted grapes, ay meron din po tayo niyan. Kaya, sa mga interested, pwede po kayo mag-message agad sa ating Facebook page para makapag-order. So, mix lang po natin. Tanggalin yung mga yung mga bato-bato para smooth talaga yung natin, yung pagkagawa. Tapos dagdagan ulit natin ng yan. Okay. So sa soil medium na ito guys, ay siksik na po ito ng mga micro at macronutrients kasi hindi po tayo mag-abono agad sa ating mga cuttings kasi masusunog po sila. Kaya meron tayong organic na abono, which is yung IPA. Kasi may mga na po yun, mga micronutrients na kailangan sa ating mga pananim. So, ang next na gagawin natin guys, is ilalagay po natin yung itong na-prepare natin na soil medium sa ating mga polybag. Yan. Yan. So, lalapit lang po tayo. Ipapakita po natin kung ano yung itsura ng ating soil composition after ma-mix. Nakita pa kayo? Hindi, taas ka maya. So, ito na po guys, yung ating na-prepare na soil medium. Ganito po siya yung texture niya. So, sa mga interested na gumaya, ganito rin po yung gagawin nyo.
So ito na, meron na tayong isa. So need natin ng 4 kasi 4 yung cuttings natin. Sana magkasya ito, guys. Kompleto na po, guys. Meron na po tayong 4 na polybag na may laman ng ating mga soil medium para sa ating pagtatanim ng ating grapes. So ngayon naman ay step natin kung paano magtukoy ng buds na ating grapes para hindi po ito mabaliktad sa pagtatanim. So ilalapit lang po natin. Yan. Kita ka pa kaya? Oh, kana. Okay. So basically, guys, pag nagtatanim tayo or bumibili ng ating mga grape cuttings, standard po talaga na kailangan pencil size gaya nito. Sa video na to, considered pencil size po siya. Ganyan, ganito kalaki. At sa pagtatanim po natin, guys, ay dapat tignan po natin yung mga buds. Alam mo yung parang bukol, ito po yung tinatawag natin na buds. Yan. So sa pagtatanim, bawal po siyang mabaliktad. Kasi yung tubo niya, pag nabaliktad mo siya ay hindi maganda. Kaya titignan mo siya kung saan siya naka-point up. Sa pagtatanim, dapat yung mga buds o yung ganito, kita na pa kayo? Ay dapat nakatingala or naka-look up sa itaas. Ganyan, naka-point up. Bawal po siyang baliktad. Yan, pangit po yan kasi babaliktad po yung tubo niya. Dapat ganyan. So remember, guys, dapat naka-point up yung buds. Yan. Kita? Okay. So 4 na ito, dapat i-check nyo bago nyo itulok sa ating mga soil medium. Dapat naka-point up lahat yung buds. So yan, alam nyo na, guys. So yung next na gagawin natin is itatanim na natin, guys. So ito na, guys, itatanim na po natin yung ating mga grape cuttings. So ito po yung soil medium natin. Yan. So tutusok lang po natin yan sa gitna. At ilalagay po natin yung ating grapes. Yan. Tapos, ganyan. Napakasimple lamang po, guys. So, nakadepende lang po talaga sa soil medium para mas mataas yung chance na mabuhay. Yan. Okay. Ilalagay po natin ito dito. So, need siya ilagay sa area na hindi nagagalaw ng mga manok, aso, at yung hindi siya nababasa directly ng ulan, at hindi rin po nainitan ng isang 8 hours ng araw. Dapat po minimal lang po yung init na re-receive niya kasi pa siya, nagsisimula pa lamang po siya. Yan na po, guys, yung 4 na grape cuttings natin. So, na-observe nyo yung mga buds niya is naka-point up. So, 4 yan. Yan. And usually, standard natin is pencil size. At least 4 to 5 nodes po yung maganda kasi pag 3, medyo alanganin siya. So, nakikita nyo naman sa mga grape cuttings natin is standard po siya, nasa 4 to 5 nodes. Ibig sabihin, yung parang ganitong buko is 4 siya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Yan. So, standard po yan, guys. At huwag kalimutan, guys, para mas mataas chance na mabuhay yung mga grape cuttings natin. Ito po talaga yung ginagamit ko na ANAA rooting hormone. So, nasa 450 to siya, yung 500, yung 1 liter na siya, guys. So, feel ko mga mga more than 1 year ko na siyang ginagamit. Hindi ko pa siya nauubos. Yan. Tapos, pag mag-order kayo, nasa link po yung mga natin, yung ginagamit, guys. Basahin nyo lang po yung mga product description at i-click nyo po yung link para mag-proceed po kayo doon. Ito naman yung pruning shear natin na napakatulis. Yan. Isa din po sa mga pamantayan natin para mas maganda yung ating grape cuttings ay mas matulis na pruning shear. Kasi pag maganda yung pagputol natin ay less infect po yung ating mga grapes cuttings. So yan po, counting tips.
Ito po yung ginagamit ko. At sa mga nais bumili nito guys, nakapaskil po yung link sa ating comment section at sa ating description box. Yan. Click nito is every morning or every hapon. So mamili lang po kayo. At pag sobrang init po yung panahon, everyday ko po itong dinidiligan. At hindi naman po yung sobrang dami, to maintain lang ng moist sa soil. So, yan. So, iwasan na mabasa yung cutting. So, wag natin itong basain. Dito lamang po na tayo magdidilig sa soil. Yan. Yan. Okay. So, nakikita nyo po guys, sa soil medium natin, is mabilis po mag-absorb ng water yung ating soil medium. Hindi po siya yung tubig hindi nagiging stagnant sa ibabaw. Kaya maganda po yung ating soil medium na ginagamit. Which is yan po yung cause kung ba't tayo mataas yung success ng ating pagbubuhay ng grape cuttings. I hope sundin nyo po kasi subukan na po ito for almost 5 years kung pag-uubas. Ganito na po yung aking method guys. At after 14 to 15 days, makikita na po natin yan. Yung meron na po yung progress, lulubo na po or magbubuntis na po yung mga buds, which is doon lalabas yung mga panibagong dahon. At yun lamang po guys, salamat sa panonood ng ating whole video kung paano po magtanim ng grape cuttings dito sa Pilipinas. And I hope sundin nyo po yung ating method kasi subukan na po yun guys. At sa mga, ulitin ko lamang po sa mga nais bumili ng ating mga gamit pang tanim ng grapes, kagaya ng ating pruning shear at yung ating liquid na rooting hormone guys, ay available po ito sa ating Lazada seller app. So mayroong nakapaskil dyan sa comment section ng ating mga link at sa ano din po sa description ng video na ito. Pwede nyo po i-click yung link na dyan para makapag-order po kayo sa aking mga ginagamit na materials para magtanim ng grapes. At ulitin ko guys, maraming salamat sa suporta and I hope kung meron pa kayong suggestion kung ano yung gagawin natin sa susunod na mga vlog, ay mag-comment po kayo sa ating video at huwag kalimutang i-click yung like button at also yung notification bell para po ma-notify po kayo sa ating mga latest vlog sa ating YouTube channel. At yun guys, maraming salamat and thank you for supporting my vlog and see you soon on my next vlog.